Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Siyempre, hindi yan alam nitong pamangkin mo, Samuel. Alam mo, Noli, maraming katuwang na bagay sa aming kabataan ng lolo mo, Noli. Alam yan nitong ama mo. Paano? Magkwento pa ba ako? Wika naman ni Manong Duming. Ang kanyang ama naman, napangiti lang naman itong nakatitig sa kanila. Upang hindi mailang ang ermitanyong magkwento, pinili ng ama ni Noli na mauna sa palarong balibol upang manood dito. Nang sinuli na lang at ang tiyuhin niyang si Samuel ang natira, doon na itinuloy ng ermitanyo ang kwento nito. Hindi ko na naalala ang insaktong taon. Nakilala ng lolo mo ang pundasyon ng kaibigan naming si Sanoy. Noon na puro mabagsik na antingero. Kaya lang, ginamit ng nagngangalang Sanoy ang lihim niyang karunungan sa lahat ng aspetong kalokohan. Dahil purong kaliwa ang lahat na aral ng lolo mo, iniwasan niya ang nagngangalang Sanoy na makalaban sa lahat ng sabungan. Dahil iba ang utak sa taong si Sanoy, maski mga kasama niya at mga kaibigan ay tinutuklaw niya. Sa madaling salita, wala siyang pinipiling makalaban. Natigil lang ang aming pagkikita noong nagpasya akong tumira sa bundok ng ilang mga taon. Pero dahil matalik kong kaibigan ang lolo mo, Noli, hindi niya basta-bastang magalaw ang lolo mo. Ngayon ko lang muling nakuha ang impormasyon ni Sanoy. Ngunit paniguradong, sa ngayon, kaanib na siya ng mga sungaw. At yung sinasabi mo, Samuel, na matandang palaging kasama nito, alam kong isa yung sungaw na pinuno. Paliwanag ni Manong Duming. Nang marinig ito ni Noli at itong si Danilo, maging ang tiyuhin niya, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nalaman. Hindi niya noon lubos akalain na ang kwentong sinabi ni Manong Duming ay pinapakita lang nito kung gaano kalakas ang tangan sa nagngangalang Sanoy kumpara sa kanyang mga tangan. Dahil sa mga narinig ni Noli, ninais din niyang masilayan ang baryo Uringaw upang makita ang baryo ng mga sungaw. Sa paglipas ng oras ng kanilang inuman, marami pang kwento ang narinig ni Noli patungkol sa kanilang lahi. Kung bakit tanging lahi lang nila ang lapitin ng mga mutya at gamit sa mga kalikasan. At lalo na sa buhay ng kanyang lolo doon sa kabataan nito. At ang ikinagulat pa ni Noli sa salaysay ng kanyang maestro nang sabihin nitong kahit anong uri na mutya agimat ang wala ng buhay, kaya niya yung buhayin sa walang kahirap-hirap. Pero ang makakaya lang na gumawa ng mga ganon, tanging kapariha lang niya ng antas na isa ding mga ermitanyo. Sa pagtagal nila sa inuman, tanging siya na lang at si Danilo, Mang Carpio, ang nakaupo sa kinaroroonan ng mga ito, gawa ng pinili ng mga kasama nila na tumungo sa kasayahang sabong. Mang Carpio, Manong Duming, tumungo na muna kami sa patadahan. Baka kasi inilaban nila Lando sa bibi yung mga tandang namin. Mahirap na.
Wika ni Nuling may halong pagbibiro. Walang problema, Noli. Sabihin niyo lang kapag may gusto kayong sabihin sa amin. Sagot naman ng maestro niya. Matapos nun, pasuray-suray naman silang dalawa ni Danilong naglalakad habang nakaakbay sa mga balikat. Ngunit sa pagdating nila sa kumpulan ng mga taong mananabong, may naamoy siyang kakaiba sa hangin. Kaya't sumingot-singot siya sa paligid kung saan galing ang masamong amoy, pero hindi niya matukoy kung saan yun ang galing. Paglingon niya kay Danilo, ang akala niya siya lang ang nakaramdam, ngunit maging si Danilo pala ay ganun din ang reaksyon. Noli, sari-saring dumalo ang bisita dito. Wika ni Danilo sa kanya. Pero alam ni Noli na bukod sa maraming antingero sa paligid, may mga aswang ding nakikihalubilo doon sa sabungan na pilit nagpapanggap na normal na mga tao. Ilang sandali pa, nasipat nila ang isang antingerong sabungerong lumapit din sa kapwa niya antingero. At upang marinig ang pinag-usapan ng grupo, pasimple naman silang dalawang lumapit dito. Sa patuloy nilang pakikinig doon nila narinig sa dalawang grupo na naghahamonan ito sa isa't isa. Rinig na rinig pa nila ang sinabi ng isa ng, Huwag kang pakakampante. Baka malakas lang ang loob mo dahil gamit sa kanan niyang hawak mo. Ngunit baka sa harap mo mismo, tunawin ko yung lahat na nakakabit sa katawan mo. Wika ng isang lalaki na sa pagkakaalam nila Noli, isa yung malakas na mambabarang. Ilang saglit pa, doon narinig nilang dalawa ang pamamaraan ng duelo ng dalawa na kanilang pagtutusan. Ayon dito, dadaanin nila sa labanan ng dalawang tandang, ang espiritual na labanan. Ilang saglit pa, tuluyan ang nagwalay ang dalawang nilalang. Sa bawat sultadang dumaan, maigi nilang pinagmasdan ang taong pumasok sa loob. Gawa ng inaabangan nila ang pagtutuos ng dalawa. At ilang sandali pa, nakita na nga nila ang dalawang maglalaban na pumasok sa loob ng ruweda. Pagsipat nila Noli dito, nakita nilang napuno ng aura ang bawat wangis ng dalawang panig. Ngunit pinapabayaan lang nila ito dahil alam nilang bago pumasok ang mga yon sa loob, nagkarga na yon ng mga dasal sa katawan at sa tandang nitong gagamitin. At naniniwala silang dalawa na kung kaninong tandang ang matatalo doon sa labanan na yon, matik, lalabas ang may-ari nitong basag ang mutya at agimat nito. Siyempre, tatablan din siya sa mga barang ng kalaban. Yun nga, pinagharap ng sentensyador ang dalawang maglalaban habang wala itong kaalam-alam sa alitan ng dalawa. Pagbitaw ng mga manok sa lupa, parihong nakikiramdam yun habang kitang-kita nilang dalawa ang bagsik ng tanga ng kalabang mambabarang. Ilang saglit pa, kunting-kunti na lang, magsalpukan na yung dalawang tandang. Nang biglang pumito yung antingero
sa kanyang mga daliri at naglikhayo ng tunog. Pagtunog ng pitong yon, kaagad sumugod ang pambato nito sa mambabarang. Halos hindi makailag noon ang kalaban dahil paglapit pa lang nito, agad nitong niratrat ang kalaban ng solidong mga palo. At inaasahan na nga ng mga tao, matapos ang pagsugod na yon, matatalo na ang kabilang panig. Subalit, biglang nagulat ang lahat nang nakatayo pa rin ng tuwid ang pambato ng kalaban, na parabang hindi yun natamaan ng ganong atake. Nang makita yun ng mambabarang, humahalakhak lang naman yun ng nakakalukong pagtawa. Sa pagtigil ng bunuan ng dalawang tandang, napuno ng sigawan ang buong paligid ng sabungan. Nang biglang, natumba na lang ang pambato ng antingero, habang may lumabas na dugo sa dibdib nito. Yung antingero noong nakatayo, sa tingin nila, namutla yon habang hinihingal. At alam nila ni Nuli na nagawang mabasag ng mambabarang ang tanga nito, kaya yun ang hihina. Sa paglabas ng mambabarang, sinundan ito ng tingin nilang dalawa. At ilang saglit pang pagsunod nila dito nila nakumpirmang marami pala itong mga kasama sa labas. Nakauri din ng lalaking yon. Tama kayo nang narinig. Hindi lang yun nag-iisa, kaya't pinili na muna nilang tumambay sa isang tindahan habang pinakiramdaman ang grupo. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Dahil may isisingit tayo. Dahil mukhang nakalimutan nyo na yata yung isa nating kwento. Yung ang tulong ng ermitanyo, mutya ng agila. Isisingit natin dito para maalala nyo ang episode. Direkta, talon tayo sa part 5. Hindi nyo to napakinggan promise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Inar. Taong 1956. Mautalinis, Negros Oriental. Pagkakinabukasan, habang tulog na tulog pa rin si Inar, laking gulat ng kanyang ama nang makita nito ang halos 6 na bihag na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nak, saan galing tong mga to? Yun na, kakasama mo yan sa mga barkada mo. Kapag may maghahanap dito sa ating baryo na may nawawala ng mga alaga, makakatikim ka sa akin. Tandaan mo yan. Wika ng itay niya habang galit na galit ito. Nang marinig ito ni Inar, bumango naman siya sa kanyang hinihigaan. Hindi po yan galing sa masama, tay. Oo nga pala, hindi ko nasabi sa inyo na lumaban kami nila Masoy at Bandoy sa sabungan. Sakto naman sinuwerte kami. Hindi may pang-ulam na tayo ng ilang araw. Sagot ni Inar sa kanyang itay. Ibig mong sabihin, sa'yo yan lahat? Wika nito. Matapos nilang mag-usap, dali-dali niyang tinungo ang likod bahay nila, kung saan natutulog yung mga kaibigan niya doon sa kubo. Pagpunta niya doon, agara naman niyang ginising ang mga kaibigan niya. Bandoy, gising! Hoy! Tanghali na
Tulog na tulog pa kayo ni Masoy dyan. Nako, yung mga bihag natin, nabubulok na yun. Wika pa ni Inar sa mga kaibigan niya. Subalit bigla siyang napapaupo sa bangko nang maalala niya ang matandang nagbigay sa kanya ng mutya. Pagsilay niyang muli sa mga kasama niya, napamura naman siya dahil wala na yun sa kanilang hinihigaan. Ayun na naman, pinagluloko na naman siya ng mga kaibigan niya. Makalipas ang isang oras, pumwesto sila noon sa ilalim ng punong duhat at doon niluluto yung iba nilang mga bihag. Nar, sabi ni Mang Ronald, bukas na bukas daw, may magaganap na naman na sultada doon sa basketbulan. Ang sabi lalaban daw sila eh. Wika sa kanya ni Masoy na kaibigan niya. Di nga, sinong nagbigay ng permiso para magkaroon ng laban dyan? Sagot ni Inar. Sino pa ba? Hindi yung pamangkin ni Mang Ronald, yung mayabang. Sabat naman ni Bandoy habang panay ang pagpapalaspas nito sa niluluto nito. Maganda kung ganun. May mga panlaban pa naman tayo dun eh, kung sakaling totoo yung sinasabi nyo. Sagot ni Inar. Habang niluluto ni Bandoy ang mga bihag nilang napanalunan, may naisip ang magkaibigan. Nar, total, masarap tong pulutan natin. Ano kaya kung puntahan natin si Mang Usting? Tugon naman ni Masoy dito sa kanya. Sino bang Usting? Yung magtutuba ng ibyok? Sagot ni Inar. Oo, Nar. Yung si Mang Usting, dalhin nyo na lang dito kung wala siyang gagawin ngayon. Sabat naman ni Bandoy. Makalipas ang mga minuto, nagpunta nga silang dalawa ni Inar at Masoy sa kubo ni Mang Usting na nakatirik malapit sa sapa para bumili doon ng tuba. Kaya nakatirik malapit sa sapa ang bahay nito dahil ang tanging hanap buhay ng matandang yon, pagtutuba ng ibyok o kaong. Iyong kaong, tumubo lang yan sa masukal na lugar, di ba? Ilang sandali pa, nasipat nga nila si Mang Usting na sumalok ng tuba sa puno ng ibyok. Bungad kaagad ni Masoy dito. Ay, Mang Usting, ano, maraming huli tayo? Parang nakatutok talaga dyan ah. Ano naman iho? Kapag hindi tayo kumakayod, aba, wala rin tayong kakainin. O siya, anong pakay nyo, ba't naparito kayo? Sagot ng matanda. Sinabi nila dito ang kanilang pakay. Yun nga, bibili sana sila ng tuba. Makalipas ang mga minuto, nakakuha na nga sila ng tuba. Subalit ibinigay lang sa kanila ang tuba ng libre dito kay Mang Usting. Gano'n naman talaga kapag sa probinsya eh. Kapag kakilala mo lang hindi uso ang salapi. O Mang Usting, total, ayaw mo namang tumanggap ng bayad. Sumunod ka na lang sa amin. Sakto, may niluluto kaming biyag sa ilalim ng duhat. Ayun oh, nakikita mo yung may tao sa ilalim? Wika ni Inar dito. Ngumisi lang naman ang matanda at sinabihan na susunod na lang siya. Ilang sandali pa, naglalakad na nga sila pabalik kung saan si Bandoy. Dala-dala nila noon ang katawan ng kawayan na naglalaman ng tuba.
Paglapit nila kay Bandoy, bungad kaagad nito ay, "O ano na? Ang tagal nyo. Teka, hindi nyo kasama si Mang Usting?" Wika sa kanila nitong si Bandoy. "Hindi pre. Ang sabi niya mamaya na siya susunod." Sagot naman ni Masoy. "Nako, wag mo nang asahan yung sabi-sabi na susunod na lang. Bulok na dahilan na yan." Patawa-tawa naman ni Bandoy sa kanilang dalawa. Ilang minuto pa ang makalipas. Inumpisahan na nga nila ang kanilang tagayan. Habang masayang masaya silang nag-inuman, sipat naman nila ang sentro ng baryo, kung saan naghanda ng mga gamit ang mga tao sa basketbulan para sa laban kinabukasan. Subalit ang hindi nila napansin na yung matandang si Usting sumunod pala sa kanila. Nang masipat nila ito, dali-dali itong sinalubong ni Inar habang inayang sumali sa kanilang kasayahan. Kung hindi nyo na itatanong kung bakit ganito yung kwento na para bang wala na silang ibang ginawa kundi magsaya, mag-inuman. Dahil ayon sa pinsan ng lulo ko, ganito daw talaga sa bundok noong 1950s. Noon daw, kahit nagmamay-ari ang isang tao ng hekta-hektaryang lupain at mga tanim, ganito talaga daw yung libangan nila. Gumagala habang may dala-dalang tandang, may dalang tuba, at pupunta sa ibang baryo. Hindi gaya ngayon. Halos karamihan, ginagamit na ang mga lupain para umunlad sa buhay. Habang kasagsagan sila sa pag-inumang apat, nadapo naman ang kanilang paksa patungkol sa mga tari-tari o yung laban ng mga tandang. Ayon kay Mang Usting, may nakilala daw siya noong kabataan niya na isang ermitanyo na bumaba ng bayan taon-taon para lang uminom ng alak. Ayon dito, nakatira daw ang ermitanyong yon sa tuktok ng bundok ng Mantalinis. Bihira lang daw magpakita ang ermitanyong yon. Gawa ng piling tao lang ang nilapitan nito. Dagdag pa nito, minsan na rin siyang inaya nitong sumama sa bundok para makita din niya ang lugar na kanyang tinitiran. Nung una, pumayag daw siyang sumama dito. Subalit, biglang bumahag ang kanyang buntot nang sabihin nito kung saan bundok siya nakatira. Yun ay ang bundok ng Murok na naroroon sa tuktok ng Mount Talinis. Kaya natakot itong si Mang Usting dahil sabi-sabi sa kanilang lugar noon na ang bundok na yon pinamumugaran ng mga aswang. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Alam niyo naman, parinig ko sa inyo kung anong ingay dito.